As you train spiritually and prepare to conquer whatever comes your way, look to God for strength. Let His word give you the power to persevere. To prevent weariness and discouragement, the Bible urges us to focus on Christ. When we pay more attention to Him than our struggles, we notice Him run beside us. Keep your eyes on Him. Do not give up. Sometimes we need to stretch our faith and run with endurance. God will bring the victory. I am a runner. I'm a runner. I'm a runner. I am a runner. I am a runner. I am a disciple. I'm a disciple. I'm a disciple. I am a disciple. I don't run for an idea. I don't run for a religion. I run with no ordinary person. I run in the steps of one man. One man who wasn't afraid. He spoke in truth and grace. He stood up and took on sin face to face. There is no one else like him. He made the heavens with his breath. He brought redemption with his death. He came to save the wayward world of sin. Father, A savior. My God. my God, My friend. the blind see, the deaf hear, and the dead live again. He has every right but does not condemn. He came to give Freedom from darkness. Heart to the heartless. love to the loveless. Courage that starts with faith in him who will never fail. That's the one I run with. That's the one I run with. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. He called my name. He told me to take up my cross and go tell the story. To love and to serve and to speak it boldly. So I will run with him. Some may laugh, others may judge. My flesh may cry out, but I will not give in to this selfish urge. To live for someone that stared death in the face. Only to rise in victory from the grave. He is for me. Who could ever stand against me? So, with trembling hands, I no longer sit on the fence. Lip service is not enough. I won't just sit in a pew. I won't bite my tongue. But for him and through him I will run. He has marked out a race. From the start to the finish, I will seek his face. I will live and I will love like Jesus. I will live and I will love like Jesus by the power and with the Spirit He has given me. I will give up what I cannot keep to gain what I cannot lose. So I will run with him. I will run with him. I will run with him. I'll run with him. I will run with Him. I will run with him. I will run with him. Will you? Pwede po bang itaas natin mga kamay?
ipalakpak natin sa Diyos na buhay. Sige po, tuloy niyo po. Ilakas niyo pa para sa Panginoon. Karapat dapat siyang tumanggap ng karangalan, papuri, pagdakila. Sige pa po, ilakas pa po natin. Siguro sabihin natin, Panginoon, dakila ka. Panginoon, parangalan ka ng aming mga buhay. Karapat dapat kang tumanggap ng karangalan. Purihin ka, Panginoon. Praise the Lord. Dakila ang ating Panginoon. Minsan pa, Ama, kulang po ang palakpak. Kulang po na saysayin ang iyong kagandahan. Kundi, ikaw po ang nagpamalas ng iyong kagandahan. Salamat po. Pinupuri ka po namin. Tinatanghal ka namin, Panginoong Yesus. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Ano pang may sasaysay namin? Lahat ay iyong ginawa para sa amin. Kulang po, Panginoon, ibig na aming buhay para sabihin, napakabuti niyo po, Panginoon. Dakila ka talaga. Sa wagas niyo pong pag-ibig na pinaranas sa buhay ng bawat isa po. Ikaw po ang nagplano ng lahat ng bagay sa kibubuti namin. Dinadakila ka namin, Ama. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesus. Salamat po, Banal na Espiritu, na nahangka po sa amin. Dahil ito'y nilayon niyo po, buhat pa man nung una. At makapiling kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Makapiling ka namin, Panginoon, magpasawalang hanggan pag ikaw ay nagbalik, Panginoon, para sa amin. Pinupuri ka namin, Panginoon. At muli, Panginoon, salamat po sapagkat hindi lamang ngayon naming alalahanin ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Salamat po, Panginoon. Ito'y nagpapaalala. Ito'y pundasyon ng aming pananampalataya. Ang iyong pagkamatay at pagkalibing at pagkabuhay na maguli na ika'y babalik para sa amin, Panginoon. Malakas po loob namin sapagkat ikaw po nangako, hindi po ang tao nangako. Ikaw po nangako para sa amin. At habang naghihintay po kami sa iyong pagbabalik, tulungan niyo po kami, Panginoon. Pangunahan niyo po ang aming mga buhay, lalo na sa iyong mga salita, Panginoon. May isa katuparan namin ito, Panginoon, na hindi napipilitan, kundi, Panginoon, may biyayang nagmumula sa iyo. Habang kami nakatingin sa iyong masaganang biyaya na dadaloy sa amin, Panginoon. Bilang isang iglesia mo po. Salamat po na marami. Dalayan po namin, marami ka pa po. Alam po namin, marami ka pa pong gagawin sa amin. Marami ka pa pong ipaparanas sa amin ng kamanghamanghang mga bagay na dadalhin niyo po kami para maparangalan ang iyong pangalan. At patuloy, Panginoon, na makita namin sarili na lagi mababa anuman ang aming marating, anumang Panginoong karunungan binibigay niyo po sa amin. Manatili po kami sa pagpapakumbaba upang mahihayag ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoong Yesus. Hindi pa man po namin napapahinggan. Alam po namin, laging mayroon kang nakahanda sa aming hapag, Panginoon, upang kami kumain ng espiritual na pagkain. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Pinupuri ka namin na parangalan sa ngalan po lamang ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Praise the Lord. Makaupo na po tayo. Salamat po sa Panginoon. Ang Diyos po ay mabuti. Ang Diyos ay dakila. Karapat dapat luwalhatiin. Salamat po sa una, salita ng Panginoon. At salamat sa ating worship team. Salamat po sa inyo at kayo po'y ginagamit ng Panginoon. Okay. Balik po tayo sa extension po ng ating pag-aaral. Nag-ano po tayo, bumalik po, pumunta tayo sa key text po natin. Dahil kasama po ito sa key text po natin.
Ang iglesia ng Diyos na buhay at yung ating pong laging sinasabi, gaya ng kawal, na tulad po tayo sa kawal at ang ganda po nung niran po kanina na videos. Salamat po kapatid at biyaya ng Panginoon sa atin na maintindihan ang ating mga pinag-aaralan. Ephesians chapter 6 verse 11, key verse po natin ito at meron tayong dinagdag nung nakaraan na 2 Timothy 2, 3 to 4. So nandun na po tayo sa context, pinuntahan lang natin yun. Dinalaw lang po natin para maintindihan natin ang kahalaga ng pagiging kawal. Sabi po sa 11 ng chapter 6 ng Ephesians, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Isang napakalaking bagay o sa napakalaking impluensya na tayo makapagsuot. Sabihin niyo po, impluensya. Ibig sabihin, ito'y tumatatak sa iba. Pag nagsusuot, alimbawa, ang isang leader na nagsusuot ng kagayakan ng Diyos, ibig sabihin, kaya niya impluensyahan ang iba niyang kasama para makapagsuot din. Amen po ba? Okay. At sabi niya rito, magbihis ng buong kagayakan, kompleto po. Sabi niyo po, kompleto. Hindi po kulang. Ang salita ng Panginoon, lagi natin itong ibibihis. Kaya nga sinasabi ng Bible, renewing of the mind. Lagi nagsusuot. Amin po ba? Para mabago tayo ng lubusan. At magsitibay, ibig sabihin, magkaroon tayo ng, tumagal tayo sa laban. Kasi mahaba pa labanan di ba? Hanggat nabubuhay tayo, laban di ba? Lumalaban tayo. At ngayon sinasalarawan sa ating pinag-aaralan, yung paglaban na isang laro. Inarin tulad po ito sa mga atleta. Amen? So, pinagsasalarawan po ito. So, puntahan po natin ang pinag-aralan natin dahil nandun na po tayo sa 2 Timothy. Yung key verse na ginamit natin, chapter 2, verse 3 and 4. Pero, ibibilisan ko lang po, puntahan natin po yung mga naiwan po natin nakaraan. Ang ating pong topic ay yung aliping tagapaglingkod sa iglesia. At yan po yung sinasabi po nating mabuting kawal ni Kristo. Kasi ang context po ng 2 Timothy ay mabuting kawal ni Kristo. Yung main na team po niya ay yung mabuting kawal ni Kristo. Kaya po tayo nag-subtopic, tumalon po muna tayo, pero Ephesians, babalik po tayo. Pinuntahan natin yun dahil ginagamit natin kasi 2 Timothy sa ating mga ginamit na key verses po natin sa iglesia ng Diyos na buhay. At una po, para maintindihan po natin, in verse 1 to 26, ang 2 Timothy, ito'y tumutukoy sa 1 hanggang 13, ito po ay nagpapakita ng katatagan. At verse 14 and 6:26, napupunta na sa mga susunod, pero mahaba-haba pa po talaga ito. Tagubilin po ito na dapat natin puntahan para tayo magtagumpay bilang isang mabuting kawal ni Kristo. Katatagan, paano makamit? Paano nga ba ito makakamit ng mga Kristiyano? Paano natin ito susuot? Minsan, ang hirap magsuot, di ba? Di ba? Totoo lang po, kahit Kristiyano tayo, parang, ano ba, nakakalimot ba tayo? Ano ba? Hindi, lagi na pinapaalala ng salita ng Panginoon. May Bible study, may exhortation, di ba? May Sunday school, di ba? Meron pa tayong preaching, hindi lang si pastor, hindi lang ako nagtuturo, even kayo may napapakinggan, di ba? Sometimes mahirap mag-apply. Diba? Minsan talaga ganon. Pero hayaan natin yung grace na mag-umapaw. Papaano? Ulit-ulitin. Amen. Sa paulit-ulit, doon nakakamit ang pagsunod. Amen. Subukan po natin ang ating nanay, lagi nagbibilin, anak huwag kang magbasa likod mo lagi ka may sanupil Ilang taon niya sinabi yon? Isang araw, isusuot mo na yung sanupil, di ba? Hindi mo na pababayaan, di ba? Ganon din ang salita ng Panginoon. Huwag lang tayong tumigil sa pakikinig. Huwag lang tayong tumigil sa salita ng Panginoon. Can I hear amen? Una, sinabi po natin, magpalakas sa biyayang na kay Kristo. Ayon po yan sa ating binasa sa chapter 2, verse 1. Na sa ating Panginoon Kristo, magpalakas tayo sa biyayang nasa Kanya. Bilin ito ni Apostol Pablo na sinasabi niya, huwag ka lamang tumingin sa akin kasi ako nakakulong na Tumingin ka sa Panginoon na ikaw na ang nangangasiwa sa mga iglesyang pinuntahan natin. Huwag kang manghina, magpakalakas ka. Kanino? Huwag sa akin. Kay Jesus Christ na ating Panginoon. Main source ng ating strength ay na kay Jesus. Amen.
So yun po yung pinakauna, at yung sinabi po natin na under po niya yung ating aral na doktrina na pinagtibay ng maraming saksi. At pangalawa, magtiis tayo ng mga kahirapan, o ibig sabihin may sinusupil po tayo. Hello? Ang labanan sa pakikipagdigma bilang kawal ay medyo kailangan may tinitiis. Ano yun? Hindi siya nakikiayon sa huli na sa mundong ito. Pangatlo, di ba? Naalala nyo? So kaya nga sabi ni Apostle Paul, ibigay mo ito sa mga pagkakatiwalaan na makapagtuturo din sa iba. Di ba? Amin po ba? Kasi bakit? Tinuruan si Apostle Pablo ni Jesus Christ, ibinigay niya ito kay Timothy. At lagi niya tinuturo kay Jesus Christ na magbibigay ng kalakasan. So naiwan po natin ang ating pinag-aralan nakaraan, dahil sa 5 po tayo, verse 5 na po tayo. Dito po nagpapakita ng narrative teaching, kasi nauna, ito po yung thematic theology o teaching na ginamit ni Apostle Paul. Inuna niya si Jesus Christ as God na siya lang ang lakas. Napagkukunan ng lakas, verse 1. And verse 5, ito na po pinapakita yung narrative teaching. Nag-example siya sa manlalaro. Nung nakaraan, pinag-aralan natin. Pero ngayon, athletic na, di ba? Hindi na specific dito na ito'y tumatakbo. Iba't ibang larangan kasi ang tinuturo. Nakikita natin dito sa mundo, di ba? Amin po ba? May basketball, di ba? Mayroong football, di ba? May soccer, di ba? May tumatakbo, di ba? Pero dito, pinapakita rito yung 3 kategorya na pagsasalarawan na ipinapakita sa atin kung ano ang mangyayari sa manlalaro. Una, sinasabi po dyan, pakipaglaban, tumutukoy po yan sa manlalaro. Pangalawa po, yung pinuputungan, isang salita, ibig sabihin, crown yan di ba? Na pinag-aralan natin yan At yung sinasabi natin niya, masteries, di ba? Yung kagalang-galang. Hindi ba't pagka nirespeto tayo pag nag-champion tayo? Nagkamit tayo ng karangalan. At dito lamang po yun, pansamantala. How much more sa Panginoon pagharap natin sa Kanya. At yung sumunod po yung matuwid na pakikipaglaban. Hindi tayo pa pwede nga na laging offensive. Sa laro, may nangyayaring ganon, di ba? Alam niyo po nangyayaring ganon, alam niyo kung bakit? Kasi panatiko. Hindi, yung parang relihiyoso. Hindi po talaga genuine yung faith. Maraming relihiyon yun nakipaglaban sa kanilang relihiyon. Hindi pinaglalaban ang kanilang pananampalataya na may mabuti. Amen. Makinig kayo mabuti, mahalaga po ito. At sinasabi po natin, na inano po natin dito, siya ay nagiging agreeable doon sa mga patakaran na alituntunin doon sa labanan. Hindi ba dapat meron, di ba, bago ka lumaban sa mga boxing, meron mga foul dyan Dapat sumusunod ka, di ba? Di ka pa pwedeng sumipa dyan kasi boxing nga Di ba? So dapat sumunod tayo doon. Ganon din naman sa Panginoon. Merong guidelines para tayo ay maging matuwid sa ating pakikipaglaban. O maging mabuting kawal tayo ni Kristo. Amin po ba? Okay, parang natutulala po kayo dyan. Okay, tingnan po natin. Pinakilala ng nakaraan yung iba't ibang klaseng gawa na mananatili at hindi mananatili. Mayroon sa apoy po yan, mayroon pong matutunaw at mayroon pong hindi mananatili. Yung po yung mga gold and precious stone, di po ba? At yung dayami, kahoy, matutunaw po yan. Pero ligtas po sila. Ibig sabihin dito, kailangan mayroong crown Yung mayroong nanatili, yun po yung magkakaroon ng crown. Yung gawa, ang tinutukoy po dito, yung paggawa mo bilang isang Kristiyano. Mabuti pa ba ang gawa natin bilang isang Kristiyano? Yun po ang sinasabi po dito. O tayo ba hindi nagiging magandang patotoo? Wala pong nag-amen, Lord. Help me, Lord. Po pwedeng ganun po tayo. Pero hindi pa huli ang lahat. Kaya nga tinuturo ito para puntahan natin yung pinapupuntahan sa atin ng Panginoon. Amen? Tingnan po natin ang mga pag-aaral sa 5 lang po ito na nakita ko po para ating tignan. Yung listed crown sa Scripture. Yan. Una,
sana makita natin kung contextual po natin ito, bakit sinabi itong mga crown, 5 crowns na sinabi ng Biblia. Una, the incorruptible, yung crowning ceremony po ito, sa langit na po ito mangyayari pagka tayo nirapture ng Panginoon, may ceremony po. Natatanggap tayo sa judgment seat of Christ. Diba? Bema judgment. Sorry po. Bema judgment, ibig sabihin, doon natatanggap ng crown o gantimpala ang bawat tumakbo. Yung bawat namuhay na Kristiyano. Amen. Ang sabi po ng kalaibo dyan, the incorruptible crown. Pag sinabing incorruptible crown, ano po pagkakaintindi nyo? Hindi nasisira. Kahit sinunog, di ba kanina sa nakaraan, kahit sunugin ito, ito'y mananatiling ginto. Kung ginto siya, mananatiling dalisay. Habang sinusunog, lalo pang dumadalisay. Amen po ba? Ibig sabihin, kahit anong takbuhin ng buhay mo bilang isang Kristiyano, habang niluluto ka ng kaaway, parang dinadala ka doon sa pangit na bagay, pero lalong kumikinang ka. Mananatili. Amen. Kaya tatanggapin mo, mananatili din. Amen. Ang sabi sa Ephesians chapter 6, verse 8 na binasa ng ating kapatid kanina sa scripture reading, yamang napag-alaman na ang sino mang gumawa ng mga gayon ay muli niyang tatanggapin sa Panginoon. Gayon din ang ating tatanggapin Kasi bakit? Hindi nga nasira yung ginawa mo Tatanggapin mo rin yung hindi masisira. Incorruptible crown. Tanong po, kanino po ito ibibigay? Merong specific na sinasabi, ginamit po itong salitang ito kasi nga merong pinaglaanan ito sa mga Kristiyano. Tingnan po natin ang scripture, kapatid. 1 Corinthians chapter 9, verse 25 to 27. At ang bawat, i-context po natin bakit ginamit po yung salitang yan para malaman natin, maintindihan natin kung anong dapat natin pagtagumpayan bilang isang buhay Kristiyano. Maaring natin nandito tayo sa first point o maaring sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima. Pero maalamang makakatanggap ang mga ito. Basahin natin. At ang bawat tao na nakipaglaban sa mga palaruan ay mapagpigil sa lahat ng mga bagay. Anong nakikita nyo? Babasahin ko po muna lahat. Ginagawa nila ito upang magsitamo ng isang putong na may pagkasira, kaya dito ginamit yan. Ngunit kayong walang pagkasira. Ang tumatanggap, hindi sinabi na Apostle Paul dito na siya lang. Sinasabi niya rito, kayo, tayo. Sinasabi niya, tayong mga mananampalataya. Amen? Lahat na nagtiwala kay Jesus Christ na umasa sa kanyang kalakasan ay magkakamit ng walang pagkasirang putong. Amen? At ang sabi niya rito, ito po, 26. Ito po ang context niyan. Bakit sinabi po yung walang pagkasira? Ito'y nagpapatungkol sa, ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya na nakipagsapalaran o parang baka sakali. Yung ministry binigay sa kanya ng Panginoon, hindi baka sakali. Nahihit niya yung gustong puntahan na pinagagawa ng Panginoon sa kanya. Hello? Bakit kaya? Masunurin Sumusunod siya sa rules. Amen. At ang sabi nito, sa ganito rin na ako'y sumusuntok at hindi ka na sumusuntok sa hangin. Diba? Nakakita na po kayo ng sumusuntok na, sumusuntok sa hangin. Sa pole, wala naman tinamaan. Diba? Pero tayo mga Kristiyano, sigurado pag sumuntok po tayo, may tinatamaan. Pag naggumawa tayo ng mga desisyon sa buhay, dapat may progress. Pangalawa, nagbubunga. Amen. Si Apostle Paul, nung gumawa, siguradong may tama. Ibig sabihin, nare-reach niya yung goal ng kanyang ministry. Amen. 27, kapatid. Pasuyo nga po. Ngunit, hinahampas ko ang aking katawan at ang aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay itakwil. Ano yon? Hindi ka na anuhin ng tao. Yung patotoo mo kasi hindi maganda kahit nangangaral ka. Wala ka naman pagsusupil sa sarili. Bakit ibinigay itong incorruptible crown
sa salitang ito, sa context ito. Bakit sinabi po ito? Yung sa verse 27, ang pinakamahalaga po dyan. The incorruptible crown given to those who master. Sabi niyo po, master. Yung parang napag-inam niya, who mastered the old nature. O yung para bagang, ano ba yung old nature ng tao? Adamic nature. Sabi niyo po, Adamic nature. Ano po yung Adamic nature? Yung makalaman. Hello, yung masunurin sa sarili, hindi masunurin sa kalooban ng Panginoon. Ang sabi ni Apostle Paul, sinusupil, hinahampas. Ano yon? Ibig sabihin, sa kanyang buhay, marami siyang itinakwil para sa sarili. Hello? Marami siyang ibinaka para makamit lamang yung pinagagawa ng Panginoon. Kaya siya tatanggap ng incorruptible crown. Kasi bakit? Siya yung taong nagpigil sa sarili. Dahil sa paglilingkod, si Apostle Paul, naglingkod siya, tumakbo siya. Sinasabi niya rito, ako'y tumatakbo. Hindi ako nakipagsasapalaran. Kasi sinusupil ko ang aking sarili. Hinahampas ko ang aking katawan. Ano yung hinahampas? Ibig sabihin, tumino ka. Parang ganon, sinusupil mo ang iyong sarili. Pag gusto niyang gumawa ng hindi maganda, sinusupil niya. Can I hear amen? Kaya yung context ng chapter 9, 26 to 27, ito po yung salitang, yung incorruptible crown na makakamit natin. Doon lamang po yan sa nagsusupil sa sarili, na hinahampas ang sarili. Yung worldly nature na nakikita niya, na sa kanyang sarili na angkop sana, na hindi niya pinapayagang mangyari. Hello? Kaya nga sinabi rito, the incorruptible crown given to those who master the old nature. Siya yung naging master na, hindi yung old nature. Hello? Si Lord na ang master sa kanyang buhay, kaya sinusunod niya. Kaya naman siya, sigurado po siyang nakatingin sa rules and guidelines na ibinibigay ng Panginoon sa kanya. Si Apostle Paul, nakatingin siya sa guidelines lagi bilang isang apostol ng mga hintil din. Amen. Kung siya ay pumalpak, ibig sabihin tayo, itatakwil natin siya di ba? Pero ang sabi ng Bible, I fought a good fight of faith. Wow! Kasi bakit? Mabuting kawal ni Kristo. Amen. At ito'y tumutungkol sa pakikipaglaro, pakikipaglaban. Ito, pagtakbo po ito. Race po ito, yung pinag-aralan na to. Race po ito, papunta doon. Alam niyo po ba ang race, makinig kayo mabuti. Nagandaan po ako sa inano mo kapatid na AJ, kanina. Sa niran po natin. I ran with him, sinabi ng babae. Hello, bakit kaya? Alam mo ba, pag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, kasabay mo ang Panginoon, di ka naman iniiwan Hello? Sumabay ka, nadapa ka, andyan ang Panginoon, tatayo ka. Hello? Tumingin ka lagi sa Kanya, hindi ba't pagka tumakbo ka, minsan nadadapa ka. May sugat ka, minsan, di ba? Nagkakagalos ka, di ba? Kahit marami kang yung binabalot sa katawan, possible ka pa rin madulas Pero alam niyo po ba, dalang Panginoon, nakarating na doon, alam niya, mape-perfect mo yan. Pagdating ng time. Bakit? Kasama mo siya Huwag mo lang kakalimutan na may Nakita niyo po, makinig kayo mabuti, ako nakita ko na to, naiisip ko lang po. Sa coach makinig kayo, ang coach sa basketball, sino nakakapanood ng basketball? Sometimes ang coach, i-gogol ng bola nakakampi, di ba? Dito yung bench nila. Minsan napupunta pa dulo yun Hello? Kinokos niya pa rin. Sige, ibigay mo kayo di ba? Hello? Nagagayad pa rin habang tumatakbo yung mga manlalaro. At alam niyo po ba, kadalasan sa mga coach, makinig kayo mabuti, sila po muna ay naging manlalaro na perfect nilang mag-goal. Alam niyo po ba si Jesus Christ, siya yung perfectong nakarating doon sa goal ng pagkatagumpay. Hello, sa kamatayan. Ano po yan? Kanino po ba yan? Parang nagulat lang po kayo Ilakas niyo po pag kay Lord. Sa totoo lang po, di po ba si Lord,
Perfect niya na yun makarating doon eh. Alam niya yung pupuntahan dapat natin kasi nakakarating siya doon sa buhay na walang. Meron po kasi siya noon. At meron siyang crown na para sa kanya at gusto niya ibigay ito sa atin. Kaya gusto niya makarating din tayo doon para maabot natin yung crown na ibinibigay niya sa atin. Amen? Ang endurance, hindi sa ating sarili, kundi galing kay Lord. Pag nadapa ka, tatayo ka. How gracious is He who lives in us. Amen? Dakila siyang nabubuhay sa atin. Bakit? Kaya nga may Holy Spirit eh. Amen? May failure, may pagkukulang, may lapses. It's okay. Tumingin ka lang sa akin, minsan kasi tumitingin ka sa iba. Kaya yung minsan nagbabasketball, nakatingin kay coach kung ano sinesenyas. Di po ba? Hello? Bukod sa training, merong guidelines pa rin habang actual na lumalaban na. Ang mga Kristiyano, habang tumatakbo at lumalaban, habang nagsumali sa bilang mananampalataya at kawal, ibig sabihin, nandiyan pa rin yung pagbibigay ng Panginoon ng advice. Hello? Makinig kayo mabuti, mahalaga po ito yung pagsusupil sa sarili. Kaya sila naman makatatanggap ng incorruptible crown. Amen po ba? So yung old nature natin na isasantabi. Sabi na po sa buhay, nampos ko yung sa akin sarili. Hindi ako tumatakbo na wala lang, sumusuntok sa akin. Kundi tumatama ako, bakit sinusuntok ko, binubugbog ko yung aking sarili. Hindi literal po pagbubugbog ito, pagsusupil. Ang sinasabi niya rito, hindi niya pinapayagan na maghari ang old nature. Amen? Kaya meron siyang mananatili na crown na hindi masisira pagpunta sa harapan ng Panginoon. Biruin mo, pagtawag ng Panginoon, babanggitin ang pangalan mo, papalakpakan ka ng milyong-milyong anghel. Wow! At even the 24 elders doon sa throne, tatayo at papalakpak sa iyo. Bakit? Unang nakatayo kasi ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, at iaalay sa iyo ito. Wow! Ang sarap, ano? Di po ba? Hindi tayo karapat-dapat. Ano na i-contribute natin sa buhay na ito? Wala. Kundi pagkukulang. Di po ba? Puro kasalanan, pagkakamali ang binigay natin. Pero ang Panginoon, ibinibigay pa rin sa atin yung crown. Kasi bakit? Siya yung nagtiyaga sa atin para makarating doon sa finish line. Amen? Even doon sa old age mo, papunta ka dyan. Even doon sa ano mo, pagsubok mo, papunta ka pa rin doon sa Kanya. Binabantayan niya tayo para hindi tayo magkamali. Pagdating ng time, mape-perfect din natin yan. Amen. Pangalawa, dahil 5 lamang po ito, bibilisan ko po. The crown of rejoicing. Sabi niyo po, rejoicing. Meron din palang crown of rejoicing. Alam niyo po ba ang crown of rejoicing, dito pa lamang sa lupa, ramdam mo na. Meron kasi mga Kristiyano parang alungkot lagi. Ano, Brad, kamusta ka na? Eto, masaya. Masaya ba yun? Eto, Brad, ang dami kong pagsubok eh. Alam niyo pa yung crown of rejoicing, hindi ito makukuha sa mga bagay na material na bagay. Pag sinabing rejoicing, great joy po ito. Hindi po ito yung kapayapaan galing sa mundo. Matapos mangyari, nagawa mo ang binibigay ng mundo, wala na, parang hindi ka pa masiyahan. Pero yung nagawa mo ito'y tiyak na magkakaroon ka ng dakilang kasayahan. At ipapakita ng Biblia kung bakit may context ang sinasabi ritong the crown of rejoicing. Maybe tayo ito, maybe yung unang point po natin, nandun po tayo, dahil yun lang ay binigay ng Panginoon, nilatag ng Panginoon para makatanggap tayo. Hindi naman tayo 5 crown na ito tatanggapin natin eh. At least 1. Kahit pa paano may isa. Ang maganda. Pero ang mahirap, yung wala. Ligtas nga pero wala, parang nasunog eh. Yung gawa sayang. Sabi ko sa mga anak ko minsan, pagka medyo may ginagawa sa bahay, nagwalis. May naiwang pangkalat. Ako nakikita ko. Malabo na mata ko pero nakakakita pa ako. Anak, gagawa ka rin lang. Madalas marinig to ng mga anak ko, gagawa ka rin lamang, ayusin mo na.
Yung malulugod na si Papa, si Mama, hindi sabihin ni Mama, ano ba yan? Nagwalis ka nga, parang hindi ka nagwalis. Alam niyo ba, pagiging isang Kristiyano, ano ba? Halimbawa lang, nangaral ka, hindi mo pa pinagbuti. Halimbawa lang, sa akin na sarili, tinitingnan ko sa sarili. Nangaral ka rin lang, hindi mo pa inayos. Di po ba? Baka naman yung master ko sabi sa anak, hindi mo naman pinagbubuti. Binibitin mo yung yung kataga ng mga para sa akin yan Kalwalhatian ko yan, hindi mo nasasabi. Di ba? Amen. Makinig kayo mabuti. Noong nakaraan, napag-usapan namin ni Pastora, pag tumanggap ka ng crown, hindi ba't ibabalik mo sa kanya kasi sa kanya galing yun at siya mismo nagtagumpay, hindi ikaw? Kung wala siya, hindi mo kaya yun Siya naman humila sa iyo para makarating ka dun Siya ang una pumunta doon at bumalik para samahan kang makarating doon. Amen. O kanino may bibigay, Lord, hindi naman sa amin talaga to Sa'yo to. Ibabalik mo pa rin ang karangalan kay Lord, kay Jesus. Bakit? Minaster niya ang lahat ng ito. Amen? Tayo po pwedeng ganito. Sabi niya po rito, nilagay po dyan, the crown of rejoicing given to what? Tingnan po natin. Kanino kaya to? To whom? Ang sabi po rito, nilagay ko po dito, given to the soul winner. Alam niyo po ba, makinig kayo mabuti, akala natin yung pagdadala ng kaluluwa walang gantimpala yan. Meron niyang gantimpala na walang patid na kasiyahan. Kasiyahang walang hanggan yan. Hindi ba't sabi ng Panginoong Jesus, ito nasabi niya lang po ito, wala po sa ating Sabi ni Jesus Christ, yung isang kaluluwang magbalik loob sa Diyos, laksa-laksang anghel ang natutuwa sa langit. Magbalik loob lang. Sino unang natutuwa? Mga anghel. At higit sa lahat, sa pag-aaral natin ngayon, ikaw mismo matutuwa ka. Amen. Parang, wow, salamat Panginoon. Yun na pala yung aking na-guide sa iyo, Panginoon, Isinama lang naman yan. Sino po dito yung mga kaibigan na unang naging Kristiyano at nasama lang po tayo? Di ba karamihan, hindi man parents, kaibigan na dala sa church minsan, di ba? Di ba? Isang araw, nandun na nanatili, hanggang nagkaasawa na nanatili sa church. Hanggang sa namatay, Christian pa rin. Amen. Bakit? Natutuwa na makita ng mga nagdala ng mga kaluluwa. Ay, salamat sa Panginoon, yung tinuruan ko, nagtuturo na rin. Wow! Amen. Na-isolwin mo siya, di ba? Kaya mapalad yung mga kabataan, merong nag-guide sa atin, sa inyo. Sa atin, kasama ba ako doon? May nag-guide sa atin, sa inyo. Di ba? Kasi kami, ginaid din kami. Hello? Ginaid kami, doon kila Pastor Ramos si Papa. Kaya yung kagalakan ni Papa, kahit balo po yan, naging balo po yan, at nung panahon niyon, talagang nagkaroon siya ng great rejoicing. Amen? Yung sa kalungkutan na pagkawala ng aking ina, puro kagalakan meron siya sa paglilingkod. Hello? Tingnan po natin ng scripture na context po dito. The crown of rejoicing, puntahan po muna natin 1 Thessalonians chapter 2, verse 19 to 20, dahil binanggit po yan dyan, yung salitang crown of rejoicing. Sapagat ang aming pag-asa o katuwaan, ano ba yung katuwaang meron? O putong na ipagmamapuri, o yung crown na ipagmamalaki natin. Hindi ba kayo rin? Sino yon? Yung mga tinuruan ni Apostle Paul, sila yung putong Hello? Sila yung karangalan Sila yung katuwaan ni Apostle Paul. Hello? Yung masiyan lang, si Pastor, sinasabi po ito, masaya na po kami pagka kayo pumupunta rito. Pag kayo nagsisimba, una nasisiyan yung mga tagapagturo. Amen. Kasi bakit? May makikinig. At bakit? Hinanda mo ito para sa kanila Di ba? Kaya pag nandiyan sila, masaya ka, di po ba? At even si Apostle po sa mga taga-Thessalonian, ito po yung nangyayari sinasabi niya. Sabi niya, hindi ba kayo rin sa harap ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang pagparito? Ito'y doktrina na sinasabi niya na babalik ang Panginoon pero kami nagsasaya. Kami ay may kagalakan.
Great rejoicing. Tingnan po natin sa verse 20. Nakalagay po dyan. Sapagkat kayo ang aming sundan niyo po. Hindi ba't ang sarap? Pag nakikita mo pa rin nagpapatuloy yung iyong kasama dati sa church. Halimbawa, hindi man tayo magkasama ngayon. Halimbawa lang, may nangyayaring ganito, di po ba? Halimbawa, kayo bagbarkada, napunta sa isang church, inaya ka ng barkada mo, di ba? At dumating ang time na kawalay kayo, di po ba? At nabalitaan mo, nagpapatuloy pa rin siya sa ibang church, di ba? Meron ka bang kagalakan doon? Kasi ikaw nagdala sa kanya eh. Hello? May crown ka doon. Sa panahong ito, makikita mo, wow, salamat sa iyo, Lord. Bakit? Nagpapatuloy yung dinala mo sa Panginoon na ginamit niyo po ako. Naging vessel po tayo na maging soul winner ng mga kaluluwa. Amen? Kaya kayo, wag po kayo meron po kayong great rejoicing. Pag nakita nyo, pamilya nyo, kasama nyo, barkada nyo, dapat matuwa kayo. Amen? At makinig kayo mabuti, dahil ito, napakahalaga po nito. Kaya marami nakakalungkot, minsan. Ito reality of life natin. Ang hirap na hindi mo kasama yung mga kaibigan mo at mahal mo sa buhay. Di po ba? Di po ba? Sa paglilingkod, parang napipigilan ka, di ba? Di ba? Amen. Pero kasi mayroong pinagkatiwalaan ng Panginoon ito para magdala ng mga kaluluwa sa church. Katuwang ang church para sa mga taong ganito. Kasi hindi po pwedeng wala sa church nito. Pag wala, talagang ganito lang tayo. Hindi tayo madadagdagan. Kaya asamin nyo na kayo maging soul winner. I-gain nyo po yung mga bagay na mahalaga. Imbes na may barkada ka, hindi mo nadala rito. Bakit? Hindi tayo naging magandang impluensya. Hindi tayo naging magandang kawal o mabuting kawal ni Jesus Christ. Hindi pa huli ang lahat. Ang ganda ng pinag-aaralan namin nila Sister Grace, nila Rolly, doon sa kanila. Bagong buhay. Makinig kayo mabuti, mahalaga po ito. At sinabi pa po rito sa Revelation chapter 11 verse 30. Sinabi po dyan, sandali po, huwag niyo po muna ilipat. Sapagkat kayo ang aming pag sinabing kaluwalhatian, glory. Di po ba? At aming katuwaan, rejoicing. Pag nakikita mo ang kapatiran na ikaw nagdala sa kanya dati wala pa alam sa Bible yan. Ngayon, nakikita mo, nagtuturo na. Minsan, sometimes pa nga, dahil hindi mo gift yun, mas yung gift niya pala, mas mataas. Tagapangaral pala, tagapagturo, di po ba? May mga ganyan, di ba? Hindi ba't natutuwa ka lalo dun? Hindi ka naiinggit. Kasi bakit? Kagalakan mo, nadala mo siya sa Panginoon. Amen. Hindi ito matutumbasan ng inggit. Alam nyo, minsan ang inggit, nakakamatay po yan. So, pinag-usapan namin nung sa bundok, nakakapon na sa bundok po ako. Alam nyo, si Saul, Haring Saul. Si David, hindi naman hari, nainggit siya. Kaya to the point, sinisibat niya. May masamang espiritu, tinugtugan lang ni David eh. Nawala yung masamang espiritu, maya-maya, anak, sabi niya, mahal kong anak, maraming salamat. Maya-maya, hinahagisan na ng sibat. Kasi bakit? Nagsimula inggit sa kanya. Ngayon, pag nagsosolwin po tayo, makinig po kayo mabuti, pag ginamit ang Panginoon niya, huwag kang magtatampo kung mas magaling sa iyo yan. Kasi magaling si Lord sa magplano. Amen? Mas magaling ang Lord magplano kaysa sa atin. Hindi mo dapat siya inilalagay doon sa bagay na gusto mo. Kasi si Lord ang naglalagay. Amen? Huwag po tayong tumingin na may pangit na pagtingin. Kasi bakit? Mabuting kawal tayo ni Kristo. Naglalaro tayo na tayo lumalaban sa tama. Magkakamit tayo ng putong dahil tayo ay gumagawang may katwiran, matuwid. Amen. Proverbs 11 verse 30. Okay. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay. Pastora, gustong-gusto po yan. Naalala ko po yan. Diba? Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay.
Pag sinabing gawa ng matuwid, parang puno, ang hirap punutin. Ang hirap alisin. Kumbaga sa kahit dumaan ang bagyo, kahit dumaan ang pagsubok, baha, mananatiling nakatayo. Bakit niya kaya sinabing ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay? Ibig sabihin, tree of life po yan, na sinasabi sa English. Sabi niya, bakit? At siyang pantas ay humihikayat ng maraming mga kaluluwa. Alam niyo po ba, itinaguri sa mga taong soul winner, ang salitang sila po ay punong, kahoy ng buhay. Ang ibinigay parang kategory sa mga taong humihikayat ng kaluluwa, yung nagso-soul winner para sa Panginoon, nilalapit sa Panginoon, ay sila po'y puno ng buhay. Wow! Ang gandang verse nito. Ibig sabihin, kahit ano palang hampas sa iyo, hindi ka matitinag. Bakit? Ginagamit ka palagi ng Panginoon para manghikayat. Amen. Kaya ang tawag sa iyo, hindi ka mauuga. Bakit? Ano na yan kumbaga sa isang salita, tuod na yan Diba? Nakakarinig po tayo ng salitang gano'n, diba? Tuod na yan, hirap bunutin yan. Alam niyo po ba, pag tayo nakatanim sa Panginoon, ginawa tayong matuwid at hindi tayo mabubunot. Bakit? Ang Panginoon ang nangangalaga sa atin. Siya ang nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen. Wow, ang ganda. At itong huling verse na babanggitin natin, pinapakita dito yung mga soul winner kung gaano kataas. Ito, pinapakita lang dito, doon sa salitang puno, parang kahoy ng buhay. O mapipitasan mo siya, makukuha mo siya ng mga bunga na matuwid. Diba? Pag nakakuha ka ng mangga, diba? May bunga mangga. Matitikman mo ba doon star apple? Diba? Matitikman mo doon mangga? Di po ba? Ngayon, ito'y galing sa Panginoon. Yung matuwid, ginawa tayong matuwid ng Panginoon, makukuhanan tayo ng bunga, si Jesus Christ ang makikita sa ating mga buhay. At sinasabi niya po rito, kung kagaano tayo kataas, kung gaano tayo katibay, pero itong susunod na verse, kung gaano tayo katanyag. Puntahan po natin ang Daniel chapter 12, verse 3. Silang pantas ay sisilang, sabi niya po sisilang, na parang ningning sa langit. Pag sinabing pantas, sa isang salita, nagko-convert po yan sa isang salitang matuwid, the righteous. Sabi niya, nagniningning saan daw po? Sa langit. Bakit kaya? At silang mga nagbabalik ng marami. Makinig kayo mabuti. Bakit kaya nagbabalik? Papaliwanag ko sa inyo mamaya-maya lang. Magbabalik ng marami sa katwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Alam niyo po ba na sa langit, similar po ito sa sinabi kay Abraham, na ang iyong mga anak sa kasindami ng bituin, di ba? At kasindami naman yung sa buhangin, di ba? Alam niyo po ba yung tayo, nakapangalan sa aklat ng buhay, ibig sabihin, nagsisignificance yun na andun tayo sa langit, yung ningning. Hindi ba't pag tumingin ka sa langit, di ba't sa dilim, meron kang makikitang ningning? Amen, di ba? Ibig sabihin ito, hindi nawawala hanggat gabi. Amen. Makinig kayo, ipapaliwanag ko po ito ng konti. Silang pantas, silang matuwid, ay sisilang na parang ningning sa langit, at silang nagbabalik ng marami. Makinig kayo mabuti. Pag sinabi nagbabalik ng maraming naamay sa'yo. Hello? Dahil Kristiyano ka, matuwid kang tao, at ang paglilingkod mo'y matuwid, lumalabang ka na may matuwid, mabuti, bilang isang mabuting kawal ni Jesus Christ, o manlalaro sa ating pinag-aaralan ngayon, alam niyo po nangyayari, maraming na-challenge. Maraming nakatingin sa'yo. Una, pamilya mo, pamilya natin. Pangalawa, kapitbahay natin. Isang araw, sasama sa'yo yan. Nagbabalik na marami sa katwirang. Bakit? Sa katwirang ibinigay sa'yo ng Panginoon na ipamalas mo sa iyong kapwa. Can I hear amen? Kasi ikaw, maningning ka na Hindi posibleng hindi ka makita ng asawa mo, anak mo. Hindi imposibleng makita ng kapitbahay ang kaningningang meron kang matuwid. Kaya sila'y magbabalik.
Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 3, ewan ko po kung tama po ako, pero hindi ko na babanggitin yung verse. Ang sabi niya, mamuhay kayo sa gitna ng walang pananampalataya upang makita nila ang iyong mga magawa. Upang pagdating ng Panginoon ng panahon, luluwalhatiin din nila ang Panginoon. Why? May nakita sa iyo. Kahit hindi ka nga magsalita, ang kapitbahay mo, mawiwin mo yan. Magbabalik po yan sa Panginoon. Bakit? Nakakita ng liwanag ng Panginoon sa iyong buhay. Amen. Kaya ano meron ka? Ayon po sa 1 Thessalonian, crown of rejoicing. Bakit? Ginamit ka, hindi ka man tagapangaral, pero nakita sa mga mabubuti mong gawa. O bilang isang mabuting manlalaro na tinatahak mo papunta sa Panginoon. Hindi ka naman nagpapakitang gilas eh. Hello? Pinagbubuti mo lang ang ginagawa mo sa Panginoon. Hello? Inaayos mo lang yung takbuhin mo. Personal po ito eh. Sa sarili natin, inaayos natin eh. Yung ating paglilingkod eh. Hindi mo naman sinasabi, yan, ganda na ako ha. Di ba? Hindi tayo ganon. Ay, si pastor nakatingin sa akin, kailangan pagbutihin ko. Hindi po tayo ganon. Kanya-kanya po tayong takbo. Kailangan pagbutihin natin. At yung nakakakita sa atin na world, yung mundo, yung mga tao sa mundo, pag nakita tayo, isang araw, sasama na rin sa atin sa takbo yan. Hello? Sasama na rin sa atin sa mga lakad yan. Saan ka punta, Brad? Kila Rolly, may Bible study. Sama nga ako. Ganun eh. Di po ba? Kasi may nakita sa'yo. Can I hear amen? Kasi bakit? Si Lord kasi ang nagpapalakas sa'yo, hindi sa iyong sarili. At ang tunay na dalisay na kaningningan, the radiance, ay si Lord. Amen? Yung ningning, reflection lang sa atin yun. Na nagre-reflect sa atin sa kapwa. Sa ating mga ministeryo. Na pinagyayaman natin, pinag-iigi natin. Amen. Kaya dapat tumingin tayo ng tumingin sa ating Panginoon. Siguro sa susunod na po yung mga huli. O hindi, ilas na lang po natin to. Ihabol ko lang po. Matatapos na po ako. Pangatlo, the crown of life. Extend lang po ako ng 2 minutes lang ha. The crown of life. Pag sinabing crown of life, ito ay putong ng buhay. Okay, mahalaga po ito. Bakit kaya sinabi ito? At titingnan natin yung context. Bakit sinabi itong talatang ito? Ito po ibinibigay, given to those who successfully endure temptation. Sabi niya po, temptation. Yung tumagal sa pagsubok ng pagtukso. Ibinibigay pala yung crown of life doon sa mga tinukso pero hindi natangay. Hello? Mahalaga po ito dahil itong context ito babasahin ko. Tingnan po natin sa Revelation chapter 2 verse 10, kapatid. The crown of life, ibinibigay po ito doon sa mga tumagal sa laban. Kaya nga sabi ng ating key verse po natin, Ephesians chapter 6 verse 11, magsuot kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang magsitibay kayo sa mga lalang ng dyablo. Ibig sabihin tumagal, makaalpas. Okay, mahalaga po ito. Basahin po natin. Huwag mong Okay, sige. Huwag mong katakutan ng mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit na ilagay ng dyablo ang ilan sa mga bilangguan, inyo sa bilangguan, upang kayo masubok. Sabi niyo po, masubok. At magkaroon kayo ng kapigatian 10 araw. Okay. Magtapat ka sa kamatayan. Bakit kaya sinabi itong magtapat ka sa kamatayan? Sila po dito, yung mga sinubok, yung kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagbilanggo sa kanila. Sa ministeryo ibinigay sa kanila. Even doon sa death na naghihintay sa kanila, alam nila mamamatay sila. Dahil sa pangangaral, hindi niya tinatwa ang Panginoon. Kaya sinabi ito, at bibigyan kita ng putong ng buhay.
Yung pagtukso sa kanila, bibilanggo ka. Parang sinasabi natin dito, o ikaw, simba ka o trabaho? Hindi. Hindi, long time sinasabi ko dito na hindi magsisimba. Long term po. Long term. Kasi po pwede ka naman umabsent dahil may dahilan talaga eh. Diba? Diba? Pero sinasabi ko dito, long term na ilang taong ka na. Kristiyano ka dati, 10 years. 20 years ka na hindi nagsimba. Diba? Wala pong putong ng buhay yon. Hello? Ang sinasabi niya rito, bibigyan kita ng putong ng buhay kasi dito, kahit anong mangyari sa buhay ng taong ito, ng mga taong ito na binigyan ng Panginoon na gantong gawa, kahit anong mangyari, hindi nila iiwanan ang kanilang ministeryo. Kahit sila may bilanggo, kahit jablo ang tumutokso dyan, sabi malapit na ilagay ng jablo, ang jablo ang gumagawa para kay tuksuhin, para ikay ilaglag, para ikay pag-isipan ng gobyerno, para pigilan ang iyong ginagawang pangangaral. Hello, alam niyo po ba sa panahon ngayon, pinipigilan po tayo minsan na pangangaral ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pagpapasasa ng batas. Alam ni Deacon, sinabi niya, Amen. Alam niyo po kung bakit? Pag nagsalita ka minsan sa LGBT, delikado ka na eh. Diba? Sabi mo sa kanila, wag kang mamuhay ng ganyan, kasalanan niya. Sino may sabi sa'yo, batas na to eh. Huwag ka magkasalita. Kulong ka, may fine ka, may bayad ka. Minsan napipigilan tayo. Pero tayo mga Kristiyano, to the point na sabihin natin ito, bakit ito'y sinasabi ng Panginoon? Bakit? Alam natin may putong ng buhay na naghintay sa atin. Kaya may nangangaral sa iba-ibang bansa. Alam nila, magulo yun, hindi tumatanggap ng ebanghelyo doon, pero dapat mangaral sila. Alam nilang doon, hindi pumapatay ng mga ibang katuruan. Pag may pumasok na ibang katuruan, pinapatay. Pero bakit pumupunta sila ron? Kasi kaloob sa kanilang Panginoon yun eh. Amen? Ito po yung nag-injure po sila doon sa temptation ni Devil, ni Satan. Sila ay bibigyan ng putong ng buhay. James 1, 2, and 3. Last verse po tayo. Ito lang po ito. Last na po ito. Mga kapatid ko, ito'y payot napakagandang paalala po ito ni James. Hindi po si Jaime ha. Si James. Okay. Sabi niya, mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan. Sabi niyo po, buong kagalakan. Kung kayo'y mga hulog, sabi niyo po, mahulog. Bumagsak. Lumagpak. Matrap. Sabi niyo, trap. Pag sinabing nahulog na trap, alam niyo po ba si Satan, laging may trap yan. Ngayon po, pwede tayong mahulog sa trap, makinig mabuti, at madalas natatrap tayo. Pero meron po itong sinasabi na meron tayo, kasi kanina meron tayo putong ng buhay na walang hanggan, di ba? Pero bakit kung nahulog ka doon, merong mangyayari, sabi niya dito, sa sari-saring mahulog, sa sari-saring tukso, iba't ibang tukso. Pero sinasabi niya dito, ibilang ninyong, ariin ninyong maging kalungkutan, kagalakan. Verse 3, last verse na sinasabi po dito, yabang nalalaman na ang pagsubok na iyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. Take note of this. Makinig kayo mabuti. Nung binanggit natin sa mga una, 2 Timothy chapter 2, verse 2, verse 3, makipagtiis ka sa akin. Verse 4 pala. Amen? Gaya ng mabuting kawal ni Kristo. Kasama po sa pag sinusubok tayo, tinutukso tayo, nihuhulog tayo, pine-pressure tayo doon ni Satan, pero dapat nagagalak tayo. Bakit? Ba't kaya nagagalak? Kasi sa context niya, pinapakita rito kung gaano tayo mabubuhay ng tunay na kagalakan kahit dumaan ka rito. Minsan kasi pag hindi dumadaan ng Kristiyano, hindi makikita kung ano talaga siya, Kristiyano ba talaga o hindi. Makikita mo ito na Kristiyano, pag nahuhulog na, nagagalak pa ba siya? Natutuwa pa ba siya sa nangyayari sa buhay niya? Pag siya may pagtitiis na, pag siya ay lumalagpak na sa silo ni Satan, parang hirap na siya. Alam niyo po ba, pag nagagalak ka, makakalagpas ka dun eh. Iba na naman, dadaling ka naman sa iba. Amen? Kasi bakit?
Gusto kang pabagsakin talaga. Pero sabi ni Apostle Paul, tinumba ako kabi-kabila. At binagsak ako. Binagsak ako. Pero hindi ako nagupo. Ano ibig sabihin? Hindi ako natalo. Kasi bakit? Nagagalak pa rin ako maglingkod sa Panginoon. Ang kagalakan sinasabi rito, yung kagalakan tinanggap mong pananampalataya kay Jesus Christ sa James. Kasi contest ito, faith. Si James. Kasi si Satan, may faith din yan eh. Hello? Pero walang gawa. Yan po, context po niya. Nangangantal pa nga yan eh. Diba? Nanginginig pa nga yan eh. Tayo, nagagalak tayo kahit dumating tayo doon sa pagsubok. Kasi bakit? Merong crown of life na naghihintay sa atin. Amin po ba? Sige po, palakpakan niyo si Lord. Ngayon, next Sunday po yung 2 points po natin. At ngayon po, bilang sa atin, anong gagawin natin? Application. Anong gagawin natin? Hindi man sa naunang pinag-aral natin, pangalawa, pangatlo, o sa susunod 4, 5, saan tayo? Sana mahit natin kahit isa po rito. Alam ko may ginagawa ang Panginoon sa atin para marating natin to. Kaya nga sinabi ko nakaraan, huwag nating sayangin yung mga inilagay na landas ng Panginoon sa atin. Pagbutihin na natin pag nandiyan na tayo. Kung pinagagawa sa atin ng Panginoon, pagbutihin na natin. Huwag natin sayangin. Kasi master natin, bibigyan natin siya ng kaluguran eh. Diba? Upang kalugdan tayo na nagtala sa atin. Si Jesus Christ. Ano pa ang gagawin natin? Balikan po ulit natin yung verse 1. Sabi niya ron, pumunta tayo kay Jesus Christ, ang biyayang nagpapalakas sa atin. Lagi tayong magtatagumpay. Ano may binibigay ng Panginoon sa atin? Kaya sa buhay natin, sige lang, go on, go on. Huwag tayong tumigil, huwag tayong manghimagod, huwag tayong mawalan ng pag-asa, kundi tayo ay magbigay kalakasan sa ating kapwa, una sa ating pamilya. To God be all the glory.